Praise the Lord. Hallelujah. God is good. All the time. All the time. God is good. Maayo kayo ang Diyos. Tanang panahon. Sa tanang panahon. Maayo. Amen. So, manindog kitang tanan, atong ihalad, ang atong kinabuhi, ang atong panimbawang taron, diya sa atong buhi ng Diyos. Hallelujah. O Riya Baba Bahaya Sika Raya Shande. Handalaya Sika Raya Shande Riya Baba Bahaya Sika Raya. Handalaya Sika Raya Shande Riya Baba Bahaya Sika Raya. Amahan nga langit nun, aliya kami nga nagatugyan, Ginoo Lord God, sa among panimbahon karon nga ikaw Ginoo ang Dios nga magapanguna. Salamat bala ang Espiritu nga ikaw Ginoo ang Dios nga magahatag ug katagbawan sa matag usa ka namo kalinaw taliwala Ginoo sa among mga ginaatubang Ginoo God. Ikaw ang Dios that is in control of everything Ginoo God. So Lord, salamat Ginoo bala ang Espiritu nga ikaw Ginoo ang Dios nga magapadayon nga magauban bisan pa sa matag usa Ginoo God. Salamat Ginoo sa imong grasya nga diin kami Ginoo God magatugyan ni ining among panimbahon. Ilintanan na ako pasalamatan niya lamang sa pangalan ni Jesus. Amen o amen.
sa pagdaig sa buhay natin Diyos. So, kaanay ko na ito ating Diyos. Amen.
Lord, salamat sa imong pagdawat, Ginoo, sa among mga pagdayeg nga sama sa umot nga insenso, Ginoo, Lord God. Ikaw, Ginoo, ang Diyos nga angayan nga ibayaw. Wala kami laing, Ginoo, nga ang punon kong dili ang imong nganang Jesucristo mao'y maibayaw ni intak na, Ginoo, Lord, salamat, Ginoo, sa imong presensya nga ikaw, Ginoo, nagapataliwala nini pundok, Ginoo, nini nga balay anak ko anan, Ginoo, ikaw ang Diyos nga magatabon sa imong abiling dugo sa matag usa nga walay, Ginoo, makadisturbo kung dili kami magadayig magasimba sa espiritu sa kamatuoran, Ginoo, Lord God. Salamat, Ginoo, sa imong grasya nga di kami, Ginoo, magabalik sa dungog o gimaya diya lamang sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Welcome to All Nations Full Gospel Church. We're glad you could join us today. We know God has a plan and purpose for your life right here as you join our worship experience. We are a spiritual family where everyone is loved and accepted. It is our passion to train and raise leaders for the body of Christ to help them discover their God-given talents and abilities. We are a house of prayer for all nations of the earth, and together we believe that the good news of Jesus Christ must be shared all over the world. We invite you to partner with us, and on behalf of our global church family, we welcome you to All Nations Full Gospel Church. Amen. Praise God. Once again, maayong buntag sa atong tanan o maayong buntag po sa atong mga kaisunan nga nag-tune in online. So sa ato ang mga regular announcements,
Every Wednesday is our midweek service. Nag-start nila din sa atong service at exactly 6:30 in the evening. So, encourage everyone to please come and join us, no? So, isa'y gusto mag-attend, no, sa ato ang midweek service, no, kumbaga our Bible study, where we can hear and share the Word of God, no? So, ato lang diri 6:30 sa gabi o sa ato ang Friday service, na atay prayer meeting. So, gina-start po nato 6:30 in the evening. So, encourage everyone, no, to please come, join us, no, let's pray no, in behalf and stand in the gap, no, in behalf sa atong nation. So, kung naapot mo gusto nga ipaampo or mga prayer items ninyo, message lang po sa among GC or tap lang si Pastora Cynthia para include na mo sa among every Friday mga prayer meeting. So, for atong additional announcements sa atong mga regular services, this coming September 8 is our Global Leadership Training. So, amo lang pag-update lang iyan na kung nabay mga links or say update no, sa atong global training. And this coming September 21 is our Senior Pastors Appreciation Day. No, so on that day, we will have a special offering, no, for sure sa ato ang senior pastor. So we encourage everyone nga mag-attend sa inyong anak nga service. And this coming October 19, Hapit na Joy is our October 19 to 21 is our Believers Retreat. No, na i-held no diha sa may Sunny Point, Maha. And sa tuwang International Convention will be on October 22 to 26. So karon pa lang i-include nato sa atong mga prayer no ato upcoming na mga events, especially the retreat with the convention. So kung inside gusto mag-attend sa retreat, no, magpa-register na po. Palista lang sa kwa para ma-include nato sa ato ang registration and para maampuan no ang mga list no sa mga gusto mag-attend sa retreat. And for sure today we welcome also our visitors, no, for sure na ay mga new faces karon. Glory to God, no, we welcome you diri sa ato ang NFGC Church. And today I believe that the word of God, no, is kanang naadyo lang si Lord alang sa ato no, patungod sa ato. So let's prepare our heart, no, let's prepare our ears, so and let's focus no, to hear the word of God. Pinaagi sa ato ang dear Pastora Cynthia Barsanas. So let's give her a round of applause. Praise God. Hallelujah. Maayo kaayo ang Diyos. Amen. Hallelujah. So, we welcome everyone. Nga diin ang Diyos magapadayon nga magahatag o kalipay kaninaw nga din kita magapaminaw sa pulong sa Ginoo. So, let's open our Bible. Kung di makabasa usab kita sa pulong diya sa monitor nato, diya sa abiyan nato, diya sa Micah chapter 6 verse 8. Sige, atong basahon. Akong basahon diha sa Bisaya. Sa akong version po. Hallelujah. So diha makita, basahon ako, kung manimo kitang tanan magapakita, magatahon kita sa pulong sa Ginoo. Mitubag si Mikias. Tuluan nakita sa Ginoo nga kung unsa ang maayo o muani mo, mao kini ang iyang gusto nga ipatuman kanato. Hinuon nato kung unsa ang matarong, palabion nato ang pagka maluluyon ngadto sa uban ang mapailobsanon kanunay. Magaampo kita. Amahan nga langit nun, aniya kami nga nagapadayon, nga nagatugyan, Ginoogan, Lord, ikaw ang Diyos, hinaot Ginoo, ang imong bala ang Espiritu, maon magauban ka namo. Bisan pa Ginoo, Lord, sa among tuki sa imong mga pulong Ginoogan, ikaw o ikaw lamang ang Diyos nga makita. Bubuhi ang imong alagad, Ginoogan, puna ang imong alagad sa imong bala ang Espiritu, Ginoogan, nga diin saysay, Ginoogan, ang imong kabubuton o ang imong kabubuton mo ay matuman. Salamat bala ang Espiritu nga ikaw ang Diyos nga magagiya sa matag usa kanamo, magahatag o kalipay sa pagdawat sa
mga pulong nga imong ikahatag karon Ginoo. Kining tanan ako ginatugyan o ginapasalamatan diha lamang sa pangalan ni Jesus. Amen ug amen. Please be seated. Hallelujah. So, ang atong title karon is kaning giingon diha requirements of God. Naka-experience na ba mo labaw na kaning mga estudyante o moadto mo og mga opisina? Naka-experience na mo nga o naka-encounter na mo nga naay mga requirements nga dapat sundon? Naa ba? Ang mga estudyante kinahanglan mapasa jud ang gusto gina-require sa teacher o sa usa ka subject. Sa opisina dito mi katong last Friday we went to DFA ug nakita nako nga magkuha mig ang hostel para sa atong mga bisita for the coming of event sa convention ug naa-joy requirement dapat ma-fulfill, dapat mapasa nimo kana aron nga makahatag sila og certification. So usab ang Dios naa usay requirements. Amen ba? Ingon niya the requirements of God. So naay requirements ang Ginoo nga require sa matag usa. So kaning atong lesson karon is taken from the book of Micah. So makita nato nga si Micah. Ako sa i-introduce sa inyo si Micah. Hallelujah. Kani 7 chapters lang ang iyang isulat pero may hinungdanan. It is very important to every believer nga diin nagapadayon nga nagatudlo. So si Micah, the name of Micah means ingon diha like the Lord. So magsama sa Ginoo nga diin ang iyang pangalan. He is his life modeled one who is like Lord. He called the people of Judah to the same lifestyle of divine imitation. So gusto niya nga matuman sa mga Israelites kita nga ania sa Pilipinas. We are spiritual Israelites. Tungod kay nagdawat kita kang Kristo. So mauna nga din atong hinumduman. And giingon his leadership challenged false prophets. So gina-challenge ni Micah ang mga false katong mga mini nga mga propeta. Giingon na niya diha and corrupt political leaders. Atong hinumduman nga makita nato bisan pa sa hangtod karon makita nato ang mga political leaders and wayward residents of Judah. So dili lang para sa mga mini nga mga propeta, dili lamang giingon nga para sa mga corrupt leaders, but also to kanang common people nga diin diha sa Judah. So mauna ang gisulatan ni Micah kaniadto og nga mahimo ang ilang mga pagtuo nga tinuod to authentic giingon diha nga and wayward residents of Judah to live their faith authentically. So dapat mahimo nga tinuod ang ilang pagtuo, dili lang nga ingon nga Christian, but they are not living like Christian. So mauna nga din atong hinumduman nga imuon jud nato og paningkamutan nga mahimo kitang tinuod walay sagol kung dili tinuod nga Kristohanon. The summary of this book found in Micah. So mauna ang atong gibasa kanina. He has shown you, O men, what is good and what does the Lord require of you, but to do justly, to love mercy, and to walk humbly with God. So mauna ang pinaka-ugat sa ato ang tun-an karon. So Micah warns leaders today about leading for personal gain rather than organizational gain. So si Micah naga warning o nagapahimangno sa mga leaders nga diin gikinahanglan nga dili para sa ilang kaugalingon nga profit kundi para sa katibukan. Maunay gusto ginapaabot ni Micah. Ingon dia organizational gain. When leaders benefit from
the system apart from followers, something is wrong with the leaders. So atong makita karon kung ang usa ka leader para lang sa iyang benepisyo o para lang sa iyang kaayuhan, makita nato nga naa na joy sayop, naa na joy mali nga dapat natong makita. Hallelujah. So Micah, ingon diya, also caution leaders about doing what's right on the surface to hide a corrupt heart. So mauna nga diin si Micah nagapaymangno nga diin naga-caution nga diin dapat buhaton, walay itago, walay giingon nga under the table o giingon diha nga kanang dapat naay transparency. Maunay gusto ni Micah. And leadership cannot merely be an outside job. So dili lang ang gusto ni Micah nga dili lang ingon nga panggawas lang, pakitang tao lang. But gusto niya it starts from inside. Sa kasing-kasing. Maunay giingon ni Micah. Giingon that it must be an inside job as well. Micah teaches us as a leader, spiritual life must be transformed. So, gusto ni Micah nga mapag-o. Dili lang ingon nga kanang panggawas lang ang Kristohanon, but it will be transformed. Kaya giingon niya, dili kita makasulod sa gingharian kung dili kita mabago usab. So, mauna nga, atong hinumduman nga si Micah nagapainomdum nga di kinahanglan jud nga naa jud tay spiritual transformation. Hallelujah. So maobisan pa sa atong mga pamatasan. And diingon dia integrity means oneness. So makita nato kung atong gina-apply kana ang honesty or integrity means oneness. So naatay panag-iusa nga maangkon nato ang kadaugan. Amen ba? Hallelujah. So mauna nga hinumduman nato that God is love. But He also demands justice. So naadyo'y kinahanglan nga atong hinumduman nga gusto niya nga pantay ka na nga ay kanang ang say justice sa Bisaya, kalimut sa justisya. So dapat makita jud ang justisya, mauna nga kinahanglan nato nga kana naadjud kay ngano man ang Dios gugma. Hallelujah. And diingon diha, but He also demands justice. His nature is will not allow Him simply to overlook and ignore sin. So atong inumduman nga ang Dios naka-demand og kanang giingon nga dili lang niya ipalampas lang ng imuhang sala nga gibuhat. Apan gusto niya nga makuan yun na maadresan. Hallelujah. Hinumduman nato nga God is just. So He love us, but di kinahanglan nga in return na atay ang ayan nga buhaton. Naabot tay aksyon. Dili lang ingon nga mudawat lang ta. But gusto sa Ginoo nga ikaw ang Dios naghatag og iyang gugma, ikaw naabot kay counterpart. Not only one-sided lang. Kundi gusto niya nga kung siya naghatag og gugma, naabot kay kambyo. Amen. Hallelujah. Nasabta nato. Amen. So mauna ang gusto sa atong Ginoo nga dili niya itugot nga ang sala mulabay lang. Gusto niya nga maadresan jud kana nga butang. So their idolatry and spiritual adultery could not be tolerated indefinitely. So atong hinumduman nga ang Dios gikasilagan gayon niya ang idolatry and spiritual adultery. So mauna nga akong hinumduman nga kining idolatry na sama sa last week ako na nang gi-explain. So maayo kay na follow up nato and spiritual adultery. So ang spiritual adultery makita nato nga kanang naakay kambyo in behalf of God instead of worshiping God
dito ka sa imong butang, dito ka sa imong anak, dito ka sa tanan. Maunay giingon nga spiritual adultery. So, di-cambio nimo ang Ginoo sa mga butang o kung kinsa kana nga imong gipalangga nga labaw sa Ginoo. Amen? Gipalangga kay Ilonggo. Hallelujah. So, mauna. And the history reveals that God was gracious and loving, but they finally rejected Him and ignored His word. So, ang history, nagaingon nga ang Ginoo maluluyon kaayo, gracious and loving, but finally, giingon na niya, nakita niya nga ang mga katawan nag-reject. Ilang gitalikdan ang Ginoo and even ignored His word. So makita nato nga wala na nagpanumbaling sa pulong sa Ginoo. Dito na lang sa iyang kaugalingon, dito na lang sa mga butang nga gusto niyang ma-improve. Binumduman nato nga kana lumalabay lamang. Hallelujah. Walay mabilin diri sa kalibutan kung dili ang iyang pulong. Mauna nga atong hinumduman nga dili jud nato i-ignore ang word of God. Once nga moabot ang pulong sa imuha diha, nakadungog ka karon, dili lang taman sa pagpaminaw kung dili kinahanglan i-apply ngayon. Amen ba? Hallelujah. So maunang giingon diha ni Micah. And he said, Micah, giingon niya, ang Diyos, giingon niya, He sent His vengeance on them. So, na ay balos po kung ikaw dili matinud-anon sa Ginoo, naapoy balos ang Ginoo. God is loving and patient. Ingon, but His patience has an end. So, hinumduman nato, bisan tuod, maluluyon ang Ginoo, bisan pasensyoso ang Ginoo, pero naadyoy ang ganan. Naadyoy katapusan. Maunang ikinahanglan nga mag-repenta, maghinulsol kita, kay giingon diha, and those who will not repent will perish. The word says in Luke chapter 13 verse 3, nga kung dili ikaw maghinulsol, kamatayin din. Ingon mo, maayo pa man ang akong lawas kung sa man pagkamatay. Hinumdumi that the presence of God is not with you. Wala na diha sa imuha ang Diyos, nga naman ang imong ginabuhat sukwahi sa iyang gusto, maunang gikinahanglan nga maghinulsol kita. It's not too late nga kita maghinulsol, kay nga naman ang Diyos mahigugmaon. Kadtong gusto nga mo doon kaniya, iyahadyo pa sa inyoon. So, atong tan-awon karon unsa kining requirement sa Ginoo. Amen ba? Ay mauman ang atong title, The Requirement of God. Hallelujah. So number 1, giingon diya, God's controversy. Unsa man ang controversy? Controversy is a discussion marked especially by the expression of opposing. So, or disagreement. Na amoy mga dili pagkasinabtanay. Mauna iyahang giingon diha sa iyang mga pulong diha sa Mark, giingon diha, ay sa Micah, giingon diha, chapter 6, atong tan-awon diha. Micah chapter 6, verse 1 to 4. Akong basahon para masabtan nato, ha? Sa maayong balita version. Giingon diha, pamatia ang pulong sa Ginoo batok sa Israel. O Ginoo, ipahayag sa kabukiran ang imong kiha. O saysayi niini ang kabunturan. Pamatia o kabunturan ang kiha sa Ginoo batok sa iyang katawhan. Kamong likon, mga sukaranan sa kalibutan, pamati kamo, kay ang Ginoo makigharong sa Israel. 3, iingon niya, ang Ginoo nag-ingon, unsa ba'y mahimo ko kaninyo o katawan ko? Ngano gipulan man kamo kanako, tumagan ninyo ako. Ingon niya, hinumdumi nga ako'y nagkuha kaninyo gikan sa Ehipto o nagluwas kaninyo gikan sa kaulipnan, ako'y nagpadala kang Moises, kang Aaron o kang Miriam aron mangulo kaninyo. So mauna ang
kanang disagreement, wala nalipay ang Ginoo. Kay nga naman ang gibuhat sa mga tao ingon na God had controversy with His people. God saw a rebellious and stubborn people who would not listen to His word and change their ways. Atong hinumduman nga ang Diyos gusto niya nga ang tanan katawan maluwas. Apan tungod sa pagkagahi sa mga ulo sa mga katawan, nagbuot-buot sila ilang kabubuton ang matuman. Hallelujah. Mauna nga makita nato ginaingon ni Micah nga pamati kamo sa pulong sa Ginoo batok sa iyang mga katawan. Kitang mga nagdawat sa Ginoo maunay mga katawan sa Dios. Amen ba? Hallelujah. Gikinahanglan nato nga mamati kita di. We will not take it for granted. Kay nga naman, kung dili ka maminaw karong urasa, ang Diyos ang manimalos kanimo. Hallelujah. Wala ko nag-ingon nga ng hadlok apan mauni pulong sa Ginoo nga giingon. Gikinahanglan nga mamati kita. Gikan sa 1, giingon na niya hangtod 2. Pamati. Ibig sabihin, ang word nga ginabalik-balik sa Ginoo maunay na ay kabukaton. Importante ka na nga mga pulong. Mauna nga gikinahanglan mamati kita. Giingon niya times and time and again, over 100 years, God had sent men to preach this truth to the Israelites. So atong hinumduman nga ang Dios giingon niya nga time and again, hundreds of years. Kaya naman ang mga katuigan diha sa Ginoo sa atoa 1,000 katuig apan diha sa Ginoo one day na equivalent to one day. Ang 1,000 years sa diri sa kalibutan, it is equivalent to God only one day. So atong hinumduman nga giingon diha hundreds of years, God has sent men. Hinumduman nato diha sa Ephesians 4:10 nga diin giingon gipadala niya ang prophet, evangelist, pastors, teachers nga diin magadala sa maayong balita. Apan ang mga katawan nagpagahi ang ulo. Ingon pa na niya diya Israelites time and time again, generation after generation. Atong hinumduman akong naabutan sa ako ang akong kinabuhi, hantod lang ko sa lola nako. Pero ang lola sa tuhod nako wala na. Lola sa mga siko kung ingon. Kay giingon dia generation again after generation. So they rejected the truth. Now we ask them searching question that word be their last chance to be drawn back to Him. So atong hinumduman nga ang Dios nagapahinumdum ka nato nga gikinahanglan nga mubalik kita diha kaniya. All that God had ever done in His relationship with people of Israel was blessed and helped them. Ang gihimo sa Ginoo, gipanalanginan niya ang mga katawhan. Apan ang mga katawan gay ulo, giingon niya, they are stubborn. Giingon pa na niya nga diin wala naminaw sa pulong sa Ginoo, wala sila nagpanumbaling sa mga warning, cautions, unsa pa na diya teaching sa mga propeta. Wala gipasagdan nila ang prophet nga musulti lang, pero wala nila gi-take charge kanang wala nila gi-take heart ang mga pulong nga gisulti sa ilaha. So maunay na hitabo and giingon dia all that God had ever done in His relationship with the people of Israel was to bless and help them. Mauna ang purpose sa Ginoo. Gihimo niya ang katawan o ina nga diin panalanginan, tabangan, pero ang mga tao nagtalikod pa jud bisa na ang mga panalangin dili pa sila kay ang ilang gusto jud ang matuman. Hallelujah. And men often see God as interfering in their lives. So makita nato nga ang mga katawan dili na ta musipa ay dito ta sa maayong butang. Magligo ta sa dagat, mag-party ta. Wala na, murag disturbo na lang ang pulong sa Ginoo, ang Dios sa ilang kinabuhi. They do not
nag-take charge, wala sila nagpalumbali nga diin ang Dios maoy tuburan sa ilang kinabuhi. Maunay gisulti ni Micah diha. They see the service of God as an imposition. Murag wala sa posisyon maning Dios nga mohatag og unom ka adlaw unya ang ikapito magsimba. Wala na sa ila kay nga naman ang ilang gusto mo ay matuman, ang ilang gusto nga malipay sila. Mauna ang giingon ni my God that takes them away from their pleasure. Kay nga naman wala sa posisyon, kay nga naman makadisturbo sa ilang gusto nga mahitabo sa ilang mga kalipay. Giingon na ni Micah, when God comes into our lives, it is for your benefit. Hinumdumi nga kung ikaw gitawag na ikaw ang makabenepisyo. Dili ang laing tao, kung dili ikaw nga mudawat kaniya, maoy makabenepisyo. Kaya naman, ang si Jesus maoy nangita sa mga makasasala. Wala siya ni ani dili para sa mga maayo. Wala siya ni ani dili para nga diin ang katong mga maayo ang iyang pilion, kundi He came to seek the lost. He came to seek and save the lost. Mauna ang purpose ni Jesus. When sinner is converted, the individual who is saved is the main beneficiary. So, hinumduman nato nga kung ikaw mudawat kang Kristo, if you receive Jesus Christ as your Lord and Savior, you are the beneficiary. Ikaw ang Diyos nga makabenefit ni Ana. Kaya nga naman, ikaw ang makaangkol kung kinabuhing walay katapusan. So, it is with every spiritual decision that we will make. Mismo, ikaw, ina imong katapan, ikaw ang modesisyon para sa imong kaluwasan. Amen? Amen. Walay lain kung dili, ikaw lang. Kaya nga naman, ikaw may makabenefit ni Ana. If you don't accept Jesus as your Lord and Savior, then you are. Chapter 6, Micah chapter 6 verse 6 to 8. Akong basahon para makita sa buo. Hallelujah. Ingon niya sa 6, ingon niya, unsa may angay kong ihalad sa Ginoo, inigsimbak ko kaniya, magdala ba akong halad nga sunugon nga natingbakas nga usa ka tuig ang kagulangon? Malipay ba ang Ginoo sa linibong karnero o nagbaha nga lana sa olibo? Dili. Igo na ba kung ihalad ko ang kamagulangan kong anak alang sa akong sala? Dili. Gipakita na niya kanimo o tawo unsa ang maayo. Ang gipaabot sa Ginoo kanimo mao ang pagbuhat sa kaangayan, sa pagpakita sa makanunayong gugma o sa pagkinabuhi diha sa mapainugsanong pakiguban sa atong Dios. So mauni ang iyang requirement. Hallelujah. Amen ba? Nakaba mo? Amen. Amen. Hallelujah. So naay requirement ang Ginoo. Gikinahanglan nga kini nga mga question ikaw na di makatubag. Kay makita nato diya, there is no corporate morality. There is no corporate salvation. Walay by family or no way nga diin by clan ang salvation. It is individual. Ikaw mismo maontong giingon ako ganina nga ang imong spiritual decision will make. Unsa ang imong desisyon karon, it will reflect tomorrow. Ang imong future nakasalalay sa imong desisyon karon. If you do the will of God, then you will go to heaven. If you disobey and discover, dito ka sa impyerno. Wala man paina nato, walay lain, heaven or hell. So mauna nga diin na ay requirement ang Ginoo. Unsay ang number ang iyang requirement nga ingon diya sa verse 8? Para makita nato ingon niya, gipakita na niya kanimo o tawo. Kay nang daghan man ang iyang gi-suggest. Dili pwede nga sakripisyo ang imong ihalad. Maghalad ka o baka, magpalit
magpalit kag baka, magpalit kag linibong nga mga karnero, magpalit kag olive oil para nga maligo ka diha, pero dili maunang gusto sa Ginoo. Ang gusto sa Ginoo ingon niya, ang gipaabot sa Ginoo kanimo mao ang pagbuhat sa kaangayan. So gikinahanglan nga magtarong ta, dili ta mag supak-supak sa iyang gusto kay ang Dios nagapadayon nga nagahatag sa matag usa kanato. Atong inumduman nga walay corporate salvation. Every individual, human being must be saved as an individual. So, walay ingon nga, pwede ba kay ang akong anak luoy kaayo dadto nako? Walay pwedeng isipiton. Walay pwedeng ingon nga bisan pa unsa kamahal nimo ang imong anak, unsa kamahal nimo ang imong bana. Dili gyud na nimo ingon nga maluwas kay siya mismo ang mag-decide for his salvation. Atong inumduman nga mauna ang gusto sa Ginoo. Ingon na niya ang mahimong kaangayan sa pagpakita o makanunayong gugma. Ang gugma maunang ganina ingon ako ganina sa devotion, if you love God, obey His commands. Dili man ka musubay, dili man ka mutuman kung dili nimo na igugma. Diba? Kung gusto nimo, mangita nyo nga paagi. Pero kung dili, dagan na paraan ng thousands o paraan. Puro na kwan. Puro na kanang kung saan pa legit. Legit na basta ikaw ang magrason. Pero ang Diyos nasayod sa tanan. Amen? Hallelujah. So, maunang gikinanglan nga ang gugma. If you love God, you will obey His command. Hallelujah. So, diha nagapadayon, nagingon niya, pag kinabuhi diha sa mapainobsanong pakituban sa atong Diyos. Atong inumduman nga wala joy makaadto sa langit kung ikaw mapahitason. Kung kinsa ang mapainobsanon, iyang ibayaw. Kinsa itong mapainobsanon, iyang ilaglagon. So, pili lang ka. Naa sa ato ang desisyon. Walay lain nga makatubag ni anak kung dili ikaw mismo. Inumduman nato, every one of us must come before God. There is no escape. Walay ingon nga, ay dili na ko kay pagpakalibre ko dili. Wala kun dili diha lang yun sa Ginoo. Hallelujah. Mauna nga atong inumduman nga wala joy maka-escape ka nato. And judgment is inevitable as death. So, atong inumduman nga diha sa Hebrews chapter 9 verse 27. Atong tanawon gingon diha nga kung ang usa ka tawo makausa lang mamatay ang tao. Physically, kung born again ka, makita nato nga kaisa ka lang mamatay kay physical lang. Pero kung spiritually dili ka born again, then makaduha gid ka mamatay. So atong inumduman nga ang Diyos nagahatag og pagpaymangno kanato. Ingon niya diha, as it is appointed for men to die once, but after this judgment. Inumduman nato nga kitang tanan mo atubang sa judgment. Walay isa nga maka-escape niini kung dili kitang tanan mo atubang sa judgment. So, unsa man gina-expect sa Ginoo sa atoa? Kitang mga katawan, inumduman nato nga ang mga katawan wala nagpaminaw. Giingon niya dito sa introduction nato ganina kay sa life ni Micah, giingon na niya nga God holds leaders responsible for creating healthy environment. The people learn to love justice and show mercy when their leader creates an environment for both. So, atong inumduman nga sa samtang karon makita nato no nga ang atong mga bisan diri na lang ta tan-aw sa atong nasod. Kung dili maayo ang leader, tanan ta apektado. Nakita nato nga ang samtang kuan sa sine, utsinta ka sakyanan, perting mahala nga mga sakyanan, unsaon na lang, unsa ingon sa isa ka senator, unsaon nimo paggamit mo gawas sa karon unya sulod unya pagawas nimo lahi na mong sakyanan kay mga luxurious car,
Dili na ginaingon nga baratuhon. Ingonin mo nga common lang. Baka na ma 11 million, 22 million na ang million talks na yun dili. Walay thousands lang. Atong inungtuman nga ang Diyos dili malipay ni ini. Mauna nga kung ang usa ka leader dili maayo, kitang tanan apektado. Amen ba? Hallelujah. So, diya nato makita ng kining verse 8 nga ajoy mag-define ka nato og 3 values or and character. Ingon diha, the act to act justly. So, mauna nga dapat na ajoy justice, na ajoy integrity. Honesty is the best policy. Amen ba? Hallelujah. So, mauna nga gikinahanglan nga buhaton nato justly. And love mercy. Mauna giingon niya, ikinahanglan nga palanggaon, higugmaon tinato ang pagkamaluluyon sa ubang tao. Dili lang ingon pang sarili lang, sarili for personal gain lang, for personal gain. Dili, kung dili for organizational or for the constituent of the nation. So mauna nga atong hinungduman nga mahimong priority. Ingon ako, magsaon na lang katong panahon sa COVID kung dili ka to si President Duterte, no? Daghan din ang mga matay, kaya nga naman walay mga dili na makagawas. Makita nato nga ay mga supply na ginahatag sa matag usa nga pamilya, door to door. E kung ibang nga presidente to abot, so ang iya yung kabubuton mo ay matuman nga sa panahon naa sa crisis naa ang maayong presidente. Hallelujah. So, diha maunang gikinahanglan atong buhaton ang just, love, mercy, and walk humbly with God. So, atong hinumduman nga kita gikinahanglan nga paubos diha sa Ginoo, wala tay mahimo. Pag once nga giingon na niya nga karon dayon, isa lang ka pamilo, may tabo. Maupitaw tong Yolanda, imong daghan kay nang hilang imo na nila 50 ka tuig na mo gipundar kini among balay kani mga butang nga inaa sa ila, pero sa isa ka pamilok giagian og tidal wave wala na. So mauna nga atong hinumduman nga ang Dios powerful, naa say gahom sa pagsama sa atong lesson last Sunday. So naa say gahom nga mag-chastise sa matag usa. Then number 3 giingon diha God's punishment. So, atong hinumduman nga naanata sa punishment. Hallelujah. Diha, ang Diyos nagapahinumdum diha sa 13. Atong basahon usab. 13. Busa, laglagon ko kamo tungod sa inyong mga sala. Mangaon kamo, apan dili mga busog. O magtutoy kanunay ang inyong tiyan. Magsigi kamo tipid, apan dili kamo makatigong. Kay ang inyong matigong ipalaglag ko sa gubat. Magpugas kamo apan dili makaani, magpuga kamo ulibo apan dili kamo makapahimulo sa lana ni ini. Magpuga kamo magpuga kamo ubas apan dili kamo makainom sa bino ni ini. May tabo kini kay inyong mang gisunod ang daotang mga buhat sa hari Omri, ni hari Omri o sa iyang anak nga hari, nga si hari Ihab. Gipadayon ninyo ang ilang mga paagi, busa, pukanon ko kamo, o ang inyong mga lumulupyo, himuon kong katawanan, o biay-biayon unya kamo sa tanang katawan. So, dili na nato ulaton nga ipanista, kay nga naman ang Diyos nagahatag o pahimangno sa matag usa ka nato. Atong inumduman nga naman kana nga bisan padaghan kag kwarta pero wala kay kalipay. Mao na giingon naa kay kwarta dili man pug ka pwede kay nga naman diabetic. Di ka kapalit ice cream unsa mga mahalon nga mga cakes diha ay nga naman bawal. Hallelujah. Naa kay gwapo nga ligdaanan. Kung sa'yo gusto nimo, waterbed, airbed, bed, basta bed.
Pero dili ka makatulog tungod kay wala kay kalinaw. Hallelujah. Mauna nga diin atong hinumduman kung kana nagapangitabo na sa imong kinabuhi. Ayaw nagpasabi. Balik ka sa Ginoo kay ang Dios nagahulat diha kanimo. Amen ba? Ina imong katapad diha nagahulat ang Dios kanimo. Ato ba nga dili ko gusto ka na. Nagahulat ang Dios. Kinsa imong istoryahan? Ang bangko, ang papel, ang atubang, dili. Person to person, eyes to eyes, ikinahanglan nag-communicate kita sa matag usa. Nga diin ang Dios nagahatag ka nato, nagapahimangyo ka nato. Dili nato i-take for granted. Amen ba? Hallelujah. Ikinahanglan nato nga dili kita makaangko ni ining mga punishment. Giingon da punishment for the sins of people. God provides the reason for the punishment. Na ay rason siya nganong dili, nganong i-punish ka. Diba? Kung kita mga anak nato nakasala, nganong unalan man ka. Diba? Na ay rason. Kaya na ay gibuhat nga dili makahatag og kalipay. Amen? Sa ginikanan. So there is a correlation between our spiritual condition and our physical happiness. So atong hinumduman nga connected yun ang matag usa. Ang spiritual, kung naay sakit, ang spiritual, it will reflect, it will manifest diha sa imong physical. Atong hinumduman nga ang Dios nagapahimangno sa matag usa kanato. Nga diin dili na nato ulaton ang punishment. Hallelujah. Amen ba? Hallelujah. So naay related o correlation between our spiritual condition and physical happiness. The Israelites were desolate because of their sin. Naughan sila. Hallelujah. Mao nga wala na'y kalipay, wala na'y katagbawan, wala na'y kalinaw, kaya naman nakasala sila. Physical difficulties are problematical as they can be as easier as deal with then spiritual illness. So mauna nga kung naanay mga kaning physical difficulties, balik sa Ginoo. Amen. God is waiting on you. Dili na nato hulaton nga magkagidlay na din at nakatubang din na liok para nga makabangon. Kung dili balik sa Ginoo. Sama sa Ginoo nako sa Ginoo sa inyo nga balik kita. Pag naa na ganay mga difficulties, evaluate yourself. Mao nang giingon nga kung ang usa ka tawo stagnant ay kung walay ang usa ka tawo nga walay evaluation sa iyang kaugalingon. Wala ba nagatan-aw ba unsa may nahitabo sa ako awoy? Kung walay ing anak, mahimong stagnant. So unsa ang imong description sa stagnant? Diba? Baho, hugaw. Ay dili man agas. Maunay nahitabo kung naanay diferensya. Hallelujah. Maunang gikinahanglan every now and then, let's evaluate ourselves. Atong tan-awon ang atong kaugalingon nga diin asa ta Ginoo, asa ko nagkamali. Saan ako nagkamali? Pagutan-aan ang imong kaugalingon, asa ko nagkamali, Lord. Nganong ing-ani ang akong sitwasyon karon. Na ako sa kayipta nga dili na ako masabtan. Ginoo, nabangi ko, tagay ko, langit ko sa alam. As kung ikaw na kulangan o kaalam, go to God. Ask wisdom. Ingon na niya sa Santiago, ingon na niya, kung ikaw na kulangan, pangayo ka, dool ka sa Ginoo, o siya dili dalo nga muhatag kanimong kaalam. Amen? He will give a way to escape. Hallelujah. So mauna nga din atong hinumduman nga diin ang Dios nagapadayon nga nagahatag og pagpahimangno. A broken bone will heal over time, but the broken spirit can last a lifetime. Nakuha ninyo? Ang broken bone dali ra kaayo. Ingon da.
A broken home will heal over time. Pwede nimo i-fast track ang kaayo. But, ingon niya, a broken spirit lasts lifetime. If you will not return to God, walay kaayuhan. Akong ipainumdum sa matag usa. Walay kaayuhan ang atong mauna ngayon ako mag-correlate ang physical and spiritual. Kaya nga naman, once kani nga may diferensya na ang spiritual, it will manifest sa imuhang physical. Makita nimo ang kaanyag kung naa ka sa Ginoo. Taniwala sa mga pagsulay naa kay kalinaw. Makatulog ka, nga naman, imuha namang giintriga sa Ginoo. Pero ang wala, ay kaugalingon, rayon, sa may imuon ako anin. Permanente mangutana sa kaugalingon sa imuon ako. Wala makay tagaan, wala makay kasumbungan. So, maunay giingon. Hallelujah. We can get all that we want and still not satisfied with anything that we have. Satisfaction and happiness are matters of the Spirit, not circumstance. Amen? Nasabtan? Hallelujah. Atong inumduman nga bisan unsa pa gingon all that we want and still not satisfied. Walay katagbawan magud ang tao, dili matagbaw tanan. Murag iba ay numdum ko kaning naay cellphone bitaw. Gikan sa ilang kabalo sa cellphone oy kay mga model-model nga na tag-as na kaayo pero makita nimo di ba naa ka na ing ani maka-communicate ka na, makatawag ka na, mga smart phone ka na. Napayoy mas higher na po every 6 months. Pinaka-dugay na lang 6 months, mag-level up na po, mag-upgrade na po. Diba? Walay katagbawan ang mga tao, maunang giingon niya nga, tuod, naa kay mga ing-anak, pero wala kay satisfaction, wala kay joy, diya sa Ginoo. Diya nga diin ikaw na nagpapilin nga naisala. So the sins of Israelites or sins of Israel that had separated it from God and also separated it from happiness and satisfaction. So atong inumduman ang sala maoy na hatag og separation from the presence of God. Hallelujah. Wala kay katagbawan. Pero kung naa ka sa Ginoo, bisan ingon nimo simple living, makakatawa ka, makatulog ka. Wala kay ingon nga ginain nga ay kanito lang ako maabot. Kanito lang ako maabot. Kaya ka naman, satisfied ka naman, naa naman si Jesus. Pero ang walay Kristo, permanently upgrade yun na. Upgrade. Bisan pa ang lifestyle. Kaya ato, diri na sa itire, karinderya. Pagkahuman, dito na sa mga sana. Hallelujah. Tamo na yung sumpay. Hallelujah. Mauna nga atong inumduman nga ang sala, mauna, paimulag ka nato. Even today, generation that possesses material things in abundance can still be hopeless. So atong inumduman, bisan 80 pa na ka, luxury car, pero walay paglaom. Wala gyapon na kung sana at lost gyapon siya. Kaya nga naman, wala kay Jesus. Hallelujah. So, mauna nga atong inumduman. But when we make God and His Word the center of our lives, everything else will be put in proper place. So, na ay proper place ko, atong ibutang ang Diyos o ang iyang pulong. Remember that the Word is a lamp unto our feet. Remember that the Word have I hid in my heart that I might not sin against thee. Ang pulong nga akong nasulod sa akong kasing-kasing, akong gi-apply, dili lang gisulod kay bisan pa memorize nimo ang tibuok Bible but without application, it's useless. Hallelujah. Useless ka na kung dili nimo i-apply. So mauna nga gikinahanglan nato nga mabutang sa proper place. And
Giingon na every life is built on some foundation. Only satisfying and permanent foundation is the Word of God, the right relationship with Jesus Christ. Hallelujah. So, mauna nga gikinahanglan nga ato Diyon impitahon ang si Ginoong Hesus sa atong kasing-kasing. Gikinahanglan hiluan nato talikdan. Once we repent, ibig sabihin talikdan na nahimo. Dili nang ingon nga karon mo hinulsol ka pero ugma balik na po ka kay uy maputol ang among communication. Uy maputol ang ako ang kanang kadas kanang kasikat. So mauna nga dapat once we repent we will kanang unsa na turn back jud. Dili jud ingon nga madaplin na ko sa na kay maginulsol ko karon unya balikan na pud nako. Walay mahitabo ka na kung kana ang imong buhaton. But ang Diyos nagahatag o pagpahimangno kanato nga kinahanglan nga ato jud ibuhat ibutang sa atong kasing-kasing. Amen ba? Hallelujah. Nga diin ang Diyos nagapanayon. Kay diha sa atong nabasahan nga si atong duha nga hari ang ilang gisunod instead of God. So mauna nga diin. And last gingon God's faithfulness. Amen. So kung naay punishment, naapoy ko ang remedyo. Amen ba? Hallelujah. So atong tan-awon diha sa Micah chapter 7 verse 9, 7 to 9. Ako basahon. Maglipay ba ang Ginoo sa nilibong karnero nga nagbaha? O sa nagbaha? Ay, 7, sorry. 7 verse 7. Sige, Ginoo diya, apan alang ka na ako, musalig ako sa Ginoo. Magahulat ako sa Dios nga maoy muluwas kanako, mamati kanako ang akong Dios. Amen. Hallelujah. Hinumduman nato nga ang Dios mamati once we go back to Him. Once nga muduol kita naa jud nga maminaw ang Dios kanato. Ingon sa 7, apan alang kanako, musalig ako sa Ginoo. Magulat ako sa Dios nga maoy muluwas kanako, mamati kanako ang Dios. Amen. Hallelujah. 8, palihog 8. Ingon kamong akong mga kaaway, ayaw paglipay nga kami napildi na ninyo. Kay bisan napukan kami, mubangon kami pag-usab. Bisag ania kami sa kangit-git karon ang Ginoo manghatag kanamong hayag. Amen. Naay paglaom ko kita mo balik sa Ginoo dili na nato ulaton nga ang punishment everlasting. But naatay pag-asa. Amen. Inna ang imong katapat naatay pag-asa habang may buhay may pag-asa. Amen. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Praise God. Amen. Hallelujah. So kinahanglan Gingon that God is faithful to His promise even when men are not faithful to them. Israel would go through a time of punishment and chastisement, but eventually there would be a time of refreshing and return to the Lord. So na ay panahon tuod gipanis, tuod gi-chastise, but atong hinumduman nga naapoy time of refreshing. Amen? Naapay refreshing time, so refreshing here in your presence. Hallelujah. Pasensya na ko sa tingog nako, pero naay panahon ma-refresh. Amen? Hallelujah. O mubalik kita sa Ginoo. Kay ang Diyos nagulat lang yun ka nato. Amen. Tuod, ingon nato, daghan kay nanimba. Pero dili ta makasigurado nga sila makadung atong langit. Kaya nga naman, ingon ganina, kung naa kay pagdumot, adik yung ka makaabot og langit. Maunang gikinahanglan nato nga kita mo balik to clean. Nalimpyuhan, putli. God had made promises to Abraham, the fathers of all nations. This promise would be kept. It was not up the people to see that they were kept. It was up to God
to keep them, the word. And He would never fail. So ang atong Ginoo, unsa ang iyang gi-promise diri sa Biblia, tindungin yun na. Sa maulan o sa mainit, tindungin yun na. Lord, imo yun yung giingon. And in His time, imo yun nang maani. Hallelujah. So maunang ikinanglan nga magpabilin kita diha sa Ginoo nga faithful. Kahit giingon diha, ang dili faithful, sumakabilang bahay. So mauna po nga ana sa Ginoo. Ang Ginoo o dito sa pikas. Hallelujah. So mauna nga atong inutuman. The work of God is broader and bigger than any one generation of men. The nature of God demanded that punishment be measured out for sins committed. But the nature of God also required mercy would prevail, and that iniquity once dealt with would be pardoned. So, atong inumduman nga ang Diyos mo panis man, kanina sa atong nakita dito nga diha sila nagtrabaho pero walay katagbawan. Wala, dili, magkaon sila pero dili mabusog, kanunay gutom. Hallelujah. Makita nato dagang ulimo pero dili sila inom ng mga grapes, ng juice o wine, dili sila matagbaw. Hallelujah. So makita nato nga na ay punishment kay tungod sa ilang sala. But God, the nature of God also required mercy would prevail. So atong inumduman nga magpatigbabaw gyapon ang gugma sa Ginoo. So as we examine atong tan-awon nga diin kining gi-prophesy ni Isaiah, ni Micah, naga pangitabo kini. Dili niingon nga nilabay, mulabay lang wala na itabo. So in conclusion, hallelujah, praise the Lord. Ngapit na Diyos, hallelujah. The message of Micah is still resonant. O nagapabilin gyapon ang iyahang mga pulong hangtod karon. And giingon diha that Jesus urged his listener to go and learn what the scripture means. Giingon diha sa Matthew 9:13, but go and learn what this means. I desire mercy, not sacrifice. So, ato nasabtan ganina nga dili mga lilibo nga karnero ang gusto sa Ginoo, but ang atong paugalingon nga invite siya. For I did not come to call the righteous but the sinners to repentance. So, kitang tanan, walay isa man kanato nga walay sala. Ay giingon niya, for all have sinned and come short of the glory of God. Lahi-lahi lang nga level. Pero nasala gyapon. Mao tong ganina nga gamay og dako, sala gyapon. Mao nang gikinahanglan nga mobalig kita sa Ginoo atong inumduman nga diha giingon. And even in Matthew chapter 12 verse 7 ingon niya, but if you had known what this means, I desire mercy and not sacrifice, you would have condemned the guiltless. It was not enough to know the scripture. You know the Bible from memory verse, from memory, and still not understand. So naay ubang mga katawan, nagagunit, nagadala o Biblia. Pero, giingon niya, nakaibalo sila. Pero wala sila kasabot kung sa ilang isulti. Mauna nga ingon nimo, dugay naman ang Kristo. Ano ang batasan di ba kaon sa iro? Nga naman, wala na bago. Wala na born again. Nabalo sa scripture. Bright kaayo sa scripture. Gani nga mga versikulo. Pero are they born again? Nabago ba na? Ay, nalipay ko kaayo kay naay katawa. Ibig sabihin, naay makita yun nato ngayong anak. Amen ba? Amen. Amen. Dili lang ingon nga kabalo ka sa Bible. But we must practice, we will live. Ingon diya nga, walk the talk. Ilakaw na to. Unsa ang atong naibalaan, dili lang ingon nga, kanya ang akong naibalaan. Ingon, ayaw galinti nga musimba, ada Domingo. Pero ang iyang batasan di po makaon.
kinabuhi sa adlaw-adlaw. Remember that we are the living epistle of God. Kita mga katawan na ginabasa sa tao nga wala kaila sa Dios. Maunang gikinahanglan nato nga mabago kita. Hallelujah. Dili lang ingon na nagdala tag Bible every day. Muadto ta dito unya pagkauman ang batasan di makaon. Dili ma-spelling, dili ma-describe. Maunang gikinahanglan nato nga ma-understand. Ibig sabihin with understanding, imo nang gina-apply unsa ang imong nabasahan. Hallelujah. We are not saved because we have heard a sermon. Dili lang ingon nga, ay, naadto ko sa All Nations, nakadungog ko sa pulong. Kunya, luwas ka na. Kay nakadungog kag sermon karon. Dili. Ingon niya, we are only saved when we personally repent. Kinahanglan mo inusod yung tapiyaan din na nato, talikdan din nato. Hallelujah. Kay dili lang ingon nga panggawas lang. Ingon, di ba? Kanina, dili lang panggawas nga kita mutindog nga as Christian. Waara gud ang word nga Christian, waara gud si Christ. Pagawas sa si Christ. Unsay bilin? Christian, word Christian. Kuha si Christ, pagawasay, butang sa dinis daplin. Unsay nabilin? I-A-N. So, unsang acronym? I am nothing. Wala yun ka. Amen? Hallelujah. Di kinahanglan nga atong inumduman. We are only saved when we personally repent. Kay wala man corporate salvation. Wala may nga klan ani ni kuan. Kinsa man. Kaning dungkor. Luwas na tanan. Dili, kung dili, personal. Ikaw, individual. I-judge ta sa Ginoo. Walay lain. Kita, mahimo lang kitang instrument nga sila makarealize, makahinulsol. Pero dili, ako, makaluwas sa imuha. Muhatag kong bangapay, mangno. Muhatag ko word sa Ginoo. Pero, ikaw ang mudawat, dili ako. Kaya ang ako ra pud og ang Ginoo na sayon. Ang akong relasyon diya kaniya. So, giingon diya, we are only saved when we personally repent of our sins and place our faith in Jesus. Remember that our faith in Jesus, He was crucified, died, and buried. Siya ang namatay nga nagbayad sa tanan natong mga sala. Dapat maunay atong pundasyon. The good news mauna nga si Jesus ni ani diri sa kalibutan gipadala sa Amahan aron for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes on Him should not perish. Dili malaglag, dili mamatay, kay nga naman naay relasyon diha sa Ginoo. I-receive nimo si Jesus as your Lord and Savior. Hallelujah. So ang faith nato dapat mutuo kita nga si Jesus namatay, gilubong, o nabanhaw. Dili pwede nga ipakabilang na nimo. Kung dili ka na ang atong pagtuo nga si Jesus mo ay nagbayad sa tanan natong mga sala. Hinumduman nato nga kitang tanan nakasala ug ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Ang kamatayon dili lang ingon nato nga kanang physically dead, but separation. Buhi mangani ka pero patay. Kasabot mo? Buhi ang atong lawas, pero ang atong spiritual nga kinabuhi patay. Walay relasyon diya sa Ginoo. Mauna nga dili makaon sa iro ang batasan. Hallelujah. Mauna nga atong hinumduman. Hallelujah. Micah delivered a powerful message to Israel, but the blessing was in taking it personally and applying it to the individual. So mauna nga atong hinumduman nga kitang tanan. Hallelujah, magaduol sa Ginoo. God seeks ang Dios nangita nga mabag-o kining kalibutan o ang matag-usa kanato. So mauna, if you give your heart to Jesus, that heart that will not be lost. Amen.
Kung imong ihatag ang imong kaugalingon, surrender it everything to the Lord. Walay hinumduman nato nga walay corporate salvation. That's why ang matag usa mo hinolsol. Mauna nga atong gina-commemorate, atong ginahinumdum through communion. Atong ginahatag kanang ginatuhuan nato nga ang iyang dugo ni Jesus mao'y nagbayad sa atong sala. Hinumduman nato kanang emblem lang ni. Dili mao ni ang dugo emblem, ibig sabihin kanang representation. Hallelujah, salamat. Kana mauna ang nagapaypay-nungdog nga kana mauna gihatag nga unsa na kanang mahimong dugo mao'y nagbayad. As God promised, gingon niya nga He has forgiven all our sins and healed all our diseases. Sa atong mga sala, ipasaylo kita niya kung kita mga duol kaniya. Sa iyang mga labod, kita mamaayo. By faith, dili na nimo makuha ang kung dili ka mutuo kaniya. Mao nang gikinahanglan nga kita mutuo gayud kang Jesus. Amen? Hallelujah. So let's stand. Hallelujah. Hallelujah. Oh, magpasalamat kita, mga lupon kita sa atong buhay ng Diyos na amantay mga nabuhat, na dili maayo, mga kapasayloan. Hallelujah. Amahan, nga langit nun, aniya kami, ginaugan na nagpasalamat sa imong pagkamaayo, ginaugan. Lord, aniya kami nga nagatugyan, ginaugan, bisan pa sa mga pulong na among natunan, nadungog karon ginaugan, o nasabdan ginaugan. Ikaw ang Diyos nga magapanalangin, ikaw ang pinaagi sa imong grasya, nga kini makahatag o kabag-uhan sa matag usa kanamo ginaugan. Lord, we acknowledge that we are sinners, ginaugan, but as we confess our sins, ikaw ang Diyos nga nag-ingon, ginaugan. If we will confess our sins, you are faithful and just to forgive us and to cleanse us from all unrighteousness. Lord, salamat Ginoo nga ikaw ang Diyos nga magapanalangin sa imong mga pulong ginaugan nga dili kini kubalik nga kawang diha sa imong mga katawan, but Lord, ikaw ang Diyos nga mahimaya niining tanan. Kining tanan akong ginaampo iya lamang sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Let's all stand kung magakuha na itong tithing offering. Heavenly Father, Lord God, salamat kayo, Lord God, sa tanang blessings, Lord, ngayon sinatag sa mga, Lord God, sa pagpapalito ng mga panginahanglan, Lord God. Lord, bless, Lord, those who give, Lord God, at kung pamagatag sa inyo, Lord God. Bless, Lord, at mga nagtrabaho, Lord God, at mga nakapalit, Lord God, na business dito. Lord, magabalik sa ilaha, Lord God, at pinulog-pilo ng blessings, Lord God. Hindi, Lord, ang mga pinabalik sa inyo, in Jesus' name I pray, amen.
natin. Praise the Lord. Atong itaas ang atong mga tinapay. Apo kita, Ama, nga langit no, na niya kami nga nagapasalamat sa imong pagkamaayo tungod sa imong mga labod, Ginoo God, Lord, imong giayo ang tanan namong mga balatian. Salamat, Ginoo, bisan pa sa imong pagpadayon, Ginoo Lord God, nga diin, hallelujah, sa nagagula, nga dugo sa imong mga lawas, imong ipasaylo ang tanan namong mga kalapasan, Ginoo God. Salamat sa imong dakong gugma nga dinhi mo kami gitagaan o kagawasan. Kining tanan akong ginatugyan o gipasalamatan diya lamang sa pangalan ni Jesus. Amen. Atong itaas ang atong mga tinapay kay nadawat tugikan sa Ginoo ang pagtulunan nga akong gitudlo kaninyo nga ang Ginoong Jesus sa gabi nga siya gibulian mikuha sa pan. Unya nagpasalamat siya sa Dios o gipikas-pikas niya ang pan o giingon. Mao kini ang akong lawas nga alang kaninyo. Buhata kini aron paghandom kanako ug atong pagkaunon. Atong itaas ang atong mga kupa. Human sa panihapon, gikuha niya ang kupa o niingon. Mao kini ang kupa sa bagong kasabutan sa akong dugo. Matang inom ninyo niini buhatan sa paghandom kanako ug atong pagainom, pasalamatan ang atong buhit ng Dios. Amahan nga langit kong salamat Ginoo bisan pa sa paghandom namo kanimo Ginoogan. Unsa imong gibuhat diya sa cross. Salamat Ginoo Lord, ikaw lamang ang Dios nga makabuhat kini makapasaylo sa tanan namo makalapasan makabayad sa tanan namo Lord. Priceless kaayo Ginoo Lord nga diin precious blood Ginoo maoy maghatag og kagawasan sa matag usa kanamo. Salamat kining tanan Ginoogan ug ginakong ginabalik ang pagpasalamat pasidungog niya sa pangalan ni Jesus. Amen. Please be seated ug akong ginahangyo ang maghatag ta og Thanksgiving offering. Inumduman nato ang atong Thanksgiving is nagapasalamat kita sa
sa atong buhi nga Dios sa unsay mga kadaugan nga atong naangkon o magahatag kita sa Dios pinaagi sa kanang ginapaabot pa nato. Mao nay giingon nga maghatag ta og seed faith. Hallelujah. So sa ginahangyo ang atong mga birthday celebrant September. Isa na birthday of September and either sa ilang anniversary, wedding anniversary. May kahoy ka na. Sige mo la, ang mag-birthday sa month of September. Sige, wala na po. Wala na. Sige, let us all stand o atong extend atong hands no mag-declare ta o mag-ampuan lang ato ang mga September celebrants and anniversaries. Hallelujah, Heavenly Father, Lord, we thank you for the O God, for this wonderful day, for the O God, even with God, kay Sister Almami, for the O God, together with her partner, family, and Lord, we thank you, Lord God, as they celebrate the nilang anniversary, for the O God. Ikaw mag-bless, Lord God, diha sa ilang pagpuyo, Lord God. Ikaw mag-bless, Lord God, and magtiayon, Father God. Lord, we pray, Ginoo, ikaw mag-abuko sila, Lord God, sa isang kagumang, Father, O God, understanding, Lord God, faithfulness, Lord God, and loyalty, Lord God, sa matag sa O Diyos. Lord, we pray, Father, O God, ikaw, Ginoo, magpatunga, Lord God, diha sa ilang marriage, Father, O God, kauban, Lord God, sa ilang kauban sa panimalay, Father God. Lord, we pray, Ginoo, ikaw magpahilayo, Lord God, diha sila, Lord God, sa tentasyon, Father, O God. And I pray, Father, O God, that as they live together, Ginoo, ikaw pag Ginoo magpaligod diha sa ila, Lord God. And even, Lord God, bless, Lord God, the work of their hands, Lord God, the sources of their income, Father, O God. Ikaw mag-bless, Lord God, sa tibuok nila ang kinabuhi, O Diyos. And Lord, we pray, Father, O God, as they continue, Lord God, to honor you, Father, O God, to serve you, Ginoo, Lord, sila magatubo silang pagtuo diha kanimo, Lord God, even, Lord God, in their relationship diha kanimo, O Diyos. Lord, we pray, Ginoo, na sila, Lord God, makaila diha kanimo, Lord God, ug makaroon sila, Lord God, og personal, Lord God, na relationship diha kanimo. Lord, we pray, Father, O God, for their salvation, Father, O God. We pray, Father, O God, for their life, Father, O God. Even, Lord God, we pray, Ginoo, nga sila mag-celebrate pa, Ginoo, daghan pa nga mga anniversaries, Father, O God, together, Ginoo. And we pray, Father, O God, ikaw, Ginoo, mag-consecrate, Father, O God, kung mag-single, Lord God, sa ilang pag-uban, Ginoo, nga walay bisan. Kung sa Ginoo, nga mga gahog sa yawa, Lord God, na makadaot, Lord God, diha sila, Lord God, in the name of Jesus. We thank you, Father, O God, for your life, Lord God. Even, Ginoo, sa life, Lord God, ni Amber, Lord God, through King, Ginoo, Lord, we pray, Lord God, ikaw mag-bless, Ginoo, kay Amber, Father, O God. Lord, ikaw, Ginoo, mag-hatag siya, Ginoo, kung lagit mo niya kaalam, Father, O God, na siya will continue, Lord God, the head and not the tail in their class, Father, O God. Lord, even, Lord God, we pray for her good health, Lord God, for her strength, Lord God, guidance, Lord God, and covering, Ginoo, matagnan lang sa kinabuhi ni Amber, Lord God. And we pray, Father, O God, nga, Lord, ikaw, Ginoo, mag-plaster sa iyang kinabuhi, Lord God, kauban ni King, Father, O God. And I pray, Father, O God, na kung usa man ang iyong plano diha sa iyang kinabuhi, Lord God, mauang matuman, O Diyos.
Lord, we pray, Father God, na maganda po ni Bataan nga nay kahadlok diha kanimo, Father God. Maganda po siya, Ginoo, that she will have fear in you, Father God. Maganda po siya, Lord God, nga naa siya, Ginoo, kapag inhod iyang kinabuhi, Lord God. And I pray, Ginoo, nga maganda po siya nga nay obedient, Lord God, diha sa iyang kinabuhi, Father God. And Lord, we declare, Father God, more years to come, Lord God, diha sa iyang kinabuhi, Father God. Even, Ginoo, kay Noria, Lord God, Lord, we pray, Lord God, for his life, Lord God, as he continue, Lord God, to offer diha kanimo, as he continue to serve you, mighty Lord God. Lord, I pray, Ginoo, kung sa man ang imong plano diha sa iyang kinabuhi, Lord, maudyon iyang matuman, Father God. And we pray, Father God, ikaw pag Ginoo mag-expand, Lord God, sa iyang territory, Lord God. We pray for abundance, Father God, diha sa iyang life. Even, Lord God, we pray, Father God, ikaw pag Ginoo magapangkubo, Lord God, diha sa iyang faith kanimo, O Diyos. And Lord, we pray, Father God, that his faithfulness, Lord God, diha kanimo, Father God, his loyalty, Lord God, diha kanimo, O Diyos. Lord, above all, Father God, iyang relationship diha kanimo, Ginoo, madatubo, Father God. Lord, we pray, Ginoo, na may mong hawak, Lord God, ang iyang pag-obey diha kanimo, may mong hawak, Lord God, ang iyang pag-serve diha kanimo. But Lord, you will grant the desire of his heart, Father God, according to your will, Lord God, according to your purpose, Father God. And Lord, whatever, Father God, ang mga decision niya paghimuon, Lord God, tagay siya of knowledge and wisdom, Lord God, kung ka na ganing organized, Lord God, nga mahan ayan tanan, Lord God, diya, Lord God, sa iyang kinabuhi. Lord, we pray, Father God, ikaw pag Ginoo magapanalangin, Lord God, sa mga birthday celebrants, Lord God, even sa mga nag-celebrate of anniversaries, Ginoo, for the month of September. We thank you, Lord God, and we glorify your name, Jesus. Kinita na naman ginabalik niya kanimo, Diyos, lumong himaya. Jesus, name we pray. Amen and amen. Amen. Praise God. So, today, no, maliban sa ato ang mga birthday celebrants, naabot tayo mga visitors, no, karong buntaga, o ako ang pag-acknowledge, no, we'll have present si Brother Gerald Manuel Ampas na po. Welcome po si Brother Malitis, ay Sister Malitis Regent, okay? Malitis Regent, at si Jean. Okay, welcome po si Erlinda Malitis. And then si Chan Leslie Villanueva, Lenda Grace Maynopas. Amen. Si Vince Antonio Maynopas. Si Merlin Martinez. Si Samantha Michelle Martinez. Si Olivia Margaret Martinez. Amen. O among ginahangyo ng atong mga visitor to stand up lang. Ginala po sa inyong chairs and we will pray for you. Ang ginahangyo ng atong mga bisita ng mga dito. Let us pray for them. Hallelujah. Lord, Father God, we thank you, Lord God. We glorify your holy name, Jesus. Lord, daghang salamat Ginoo sa mga kalagod Diyos na mong itawag, Lord God. Dili, Lord God, sa imong balay alapuan. Lord, we thank you, Lord God, for their lives, Father, O God. We thank you, Lord God, na sila Ginoo, nagaduol diha kanimo, Lord God. Ikaw mag-bless, Lord God, sa ilang kinabuhi, Lord God, sa ilang pagduol, sa ilang pagtawag diha kanimo, Diyos. Lord, we pray, Father, O God, ang pulong ilang nadunggan karubuntagan, Lord God, dili may imong kawak. But Lord, it will penetrate in their heart, Father, O God. It will bear fruit, Lord God, diha sa ilang kinabuhi. And it will manifest, Lord God, diha sa ilang katibukan, Lord God, ng kinabuhi. Lord, we pray, Ginoo, na dili lang kini, Lord God, ang katapusan, Lord God, sa ilang pag-attend. But Lord, it will be the beginning, Lord God, of their kanaganing union with us, Father, O God, na sila Ginoo magabalik, Lord God, sa pagsimba dili Ginoo. Lord, we thank you, Lord God, ikaw mag-bless, Lord God, diha sila mga kalagod Diyos. Lord, ikaw mag-protect diha sila Ginoo, mag-guide diha sila, Lord God, whether they are near and far, Father, O God, even Father, O God, ikaw mag-pailayo, Lord God, sa mga temptasyon diha sila, Lord God, all the sin and unseen, Lord God, nga mga butang, Lord God, nga ginaandam sa away diha sila, Lord, ikaw Ginoo magapakita diha sila, Father, O God, and ikaw mag-reveal, Father, O God, sa mga purpose, Lord God, diha sila kinabuhi. Lord, bless their lives, Father, O God. Continue, Lord God, to give them, Lord God, the desire of their hearts, Father God, according to your will and purpose, Father, O God. We thank you for their lives, Father, O God, for they are a blessing to us, Ginoo. Kinita na po, Diyos, ang ginabalik diha kanimo dungog himaya. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Again, you are very much welcome po sa IPC Church. Magkapabili kita mag-tindo. Gawin ko na ito ang doxology.
Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. To Him who is able to keep you from stumbling and to present you before His glorious presence without fault and with great joy. To the only our Savior, be glory, majesty, power, and authority through Jesus Christ our Lord, before all ages, now and forevermore. Ug ang tanan magaingon o Amen and Amen. Maayong buntag.